Sa sarap ng mga pagkaing ito, tsak na iikot ang iyong tumbong! Sa taas ng kabundukan ng Cordillera, narito ang mga kwento ng sinaunang ritual at pananalig. Dito, ang kanyaw ng mga ibaloy, ang sagisag ng pasasalamat at pagkakaisa tuwing nagkakatay sila ng baboy. May natanggap kaming blessings at iaalay namin sa mga ninuno namin na pumanaw na. Para masulit nila ito, bawat parte ng baboy, iniluluto nila kahit na ang napakalansang tumbong nito. Si Jomar, paborito raw itong gawing wanas o yung local na bersyon ng sausage. Natutunan ko ito paggawa ng wanas. Bata pa lang kami. Kami na yung inuutusan ng mga elders namin na maglinis ng laman loob. Una munang inihanda ni Jomar ang magsisilbing palaman ng wanas, ang giniling na karne ng baboy, hinaluan ng mga rekado, at tinimplahan ng pampalasa. Nilinis na tumbong ang siya raw magsisilbing case o wrapper ng wanas. Para hindi lumabas ang laman mula sa tumbong, tinalian niya ang magkabilang dulo nito. Medyo maselan din tong ating skin eh. Itong casing natin, kailangan natin himasin para hindi siya pumutok or mapunit. Musikero talaga sa Baguio si Jomar. Para may ekstrang kita, sumideline siya sa paggawa at pagbebenta ng wanas. So this time, kailangan na natin siyang tusukin para iwas ng putok. Hindi siya magpunit or bursting. Para lumabas din yung oil, excess water. Wanas, masarap din daw ihawin. Malasa, smoky, flavorful po. The best. Unique yung lasa niya. Habang ang iba naman niyang gawa, i-vacuum seal niya at inilagay sa freezer para maibenta. 500 pesos kada 700 grams. Itong wanas na to, dati natitikman lang sa may Thanksgiving feast or sa watwatan. Ngayon, nilabas ko na sa market. Isa siyang provider ng anong gusto ng mga anak ko na ipoprovide niya. Ang best seller sa kainang ito sa Tondo, hindi raw pwede sa mga masiselan. Ang main ingredient kasi nito, parte ng baboy na masangsang ang amoy. At kapag hindi maayos na nalinis o naluto, kumakapit pa ang lansa nito. Kumakain ka ba ng tumbong o ang large intestines na nakakabit sa butas sa puwet ng baboy? Yucky o yum? Yung mga comment ng mga customer, dito malinis ang tumbong, walang amoy, walang lansa. Una muna itong nilalamas sa asin. Nilalagyan natin asin yung tumbong para mawala yung amoy niya, yung dulas, saka yung lansa. At sa dinurog na tawas. Lalagay po tayo ng tawas para mawala yung baho ng tumbong, kayong dulas. Hindi pa siya lumalasa, sir? Hindi naman po. Ang tumbong isinalang sa malaking kaldero sa loob ng 45 minuto. Lalagyan natin po ng suka para totally mawala lahat yung amoy niya. Hinango at binanlawan sa malinis na tubig ng 4 na beses. Kailangan po malinaw yung tubig niya para malinis ng gusto. At muling pinakuluan para lumambot.
Lagyan natin ng tubig, asin, sibot, retsin. Ang hiniwang tumbong ang siyang ipinansasahog sa inihandang sabaw ni Julie. Nagawa naman sa pinakuluang bias ng baboy. Mula 50 to 100 pesos kada serving. Yung iba, kung budget lang yung pera, makakakain sila dito. Bata pa po ako, talagang binabalik-balikan na namin ito. Hindi siya malang sa bibig pag kinakain. Basta malambot ko. Bago naghain ng tumbong soup sina Julie at Dante, dati silang mga OFW sa Brunei. Pag-uwi namin dito, nagtayo lang muna kami ng isang kariton. Ang paninda lang namin, champurado, lugaw. Bakit daw hindi kami matinda ng desado, lechon, kaya nga tubong. Kusan dumarating yung mga customer namin. Dahil sa kanilang pagpupursige, kalaunan nakapagpatayo sila ng sariling pwesto sa Tondo. Pangmasa nga yung pagkain namin, kaya binibiyak kami ni Lord na sumakay kami ng gamis. Malapit naman daw sa bituka ng mga tiga-Malolo sa Bulacan ang mga inihahain sa kainan nila Arnie. Lahat kasi lutong bahay, pero ang nagpapa-espesyal daw rito ang main ingredient na tumbong ng baboy. Favorite po namin yung tumbong. Kasi po, nagluto po kasi si Papa. Sarap na sarap kami. Ang katuwang nila Arnie sa paglilinis ng mga ipinamalengkeng tumbong ang kanyang ate Kath. Dapat malinis daw ito ng mabuti para hindi madaling mapanis. Babalik na rin siya kasi para yung hanggang loob niya malinis po. Kasi pag minsan may dumi-dumi siya sa loob. Pinakuluan ng 2 beses. After 1 hour po, malambot na po siya. At saka iprinito na parang chicharon. Parang chicharong bulak-bulak din siya. Mayaman ito sa purine content. Maaari din itong mag-cause ng hypertension. Treat this as occasional delicacy. Huwag araw-arawin ang pagkain. At panatilihing malinis ang pagkakaprepare ng pagkain. Di ba po yung menu po namin puro nakaka-high chat? Binigyan po namin sila ng pineapple. May 20, may 30, 35. Pero ang best seller daw nila ang kanilang spicy hot adobong tumbong. Mas masarap sa baboy, mas masarap sa manok kasi malambot. Dahil patok sa panlasa ng kanilang mga parokyano, sila Arnie kumikita ng 5 digits daw kada araw. Wow! 14 anyos lang daw sila Arnie nung nagka-interes magnegosyo, bagay na itinuro ng kanyang yumaong ama. Sinabi po niya, mas okay daw pong magnegosyo ka. Ikaw mismo yung boss. Ang ipinuhunan niya, panggastos noon, pangmatrikula. Kaya ngayong medyo nakakabawi-bawi na, plano na raw nila Arnie na tapusin ang kanyang pag-aaral. Nakakuha naman na po ako ng pang-sapat na pang-tuition ulit. Dahil po sa negosyo ko, kahit pala yung parte ng baboy na madalas isnabin, may hatid na kabuhayan. Kaya sa susunod na may magtanong ng, kumakain ka ba ng tumbong? Proud mong isagot, oo naman, sarap yan! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.